Mukhang isang makulay na pagtatalo ang magaganap kung Ai de las Alas ay kakampi kay Angelica Yulo at si Pokwang naman ay kakampi kay Carlos Yulo. Parehong malalakas ang personalidad ang dalawang komedyante, kaya tiyak na ang kanilang mga opinyon ay magkakaroon ng impluensya sa kanilang mga taga-suporta. Ai de las Alas at Angelica Yulo, ang pusong ina si Ai, kilala bilang comedy concert queen at ina ng 3 anak, ay may malambot na puso pagdating sa mga isyung may kinalaman sa pagiging ina. Kaya hindi na katakataka na siya ang kakampi kay Angelica Yulo, ang ina ng sikat na world-class gymnast na si Carlos Yulo. Ayon kay Ai, isang bagay na hindi mababayaran ng kahit ano ang sakripisyong ginagawa ng isang ina para sa kanyang anak. Kung ikokonekta ito sa sitwasyon ni Angelica, makikita kung gaano karaming sakripisyo ang ibinigay niya upang suportahan ang career ni Carlos. Bilang ina, tiyak na naiintindihan ni Ai ang mga pagsubok at sakripisyong ginawa ni Angelica upang makita ang tagumpay ng kanyang anak sa internasyonal na kompetisyon. Malamang na igiit ni Ai na ang papel ng isang ina sa buhay ng kanyang anak ay hindi dapat maliitin, kaya't nararapat lamang ang pagmamalasakit at respeto para kay Angelica. Pokwang at Carlos Yulo pagsusumikap at independensya. Sa kabilang banda, si Pokwang, na kilala rin sa pagiging prangka, ay tila mas nakakaugnay sa kwento ni Carlos Yulo. Si Pokwang ay kilala sa kanyang pagiging hardworking at independent, katulad ni Carlos na hindi lang umaasa sa kanyang pamilya, kundi patuloy na nagsusumikap at nakikipagsapalaran sa larangan ng gymnastics sa buong mundo. Kung si Pokwang ang tatanungin, maaaring igiit niya na si Carlos ay isang halimbawa ng isang taong hindi lamang binibigyan ng importansya ang sariling pangarap, kundi nagpapakita rin ng dedikasyon sa kanyang craft. Para kay Pokwang, tulad ng kanyang pananaw sa buhay, hindi obligasyon ni Carlos na patuloy na bumalik at magbigay ng suporta sa kanyang pamilya kung hindi kinakailangan. Basta't siya ay nagtatagumpay at nakapagtatag ng sariling landas pagsasanib ng dalawang pananaw. Kung tutuusin, parehong may punto sina Ai at Pokwang sa kanilang mga piniling kakampihan. Para kay Ai, ang pagmamahal at sakripisyo ng isang ina ay kailangang bigyang halaga, tulad ng ginagawa ni Angelica para sa kanyang anak. Sa kabilang banda, si Pokwang ay nagbibigay ng mas malalim na pagpapahalaga sa kakayahan ni Carlos na maging independent at itaguyod ang kanyang sarili. Bagamat may pagkakaiba sa kanilang mga pananaw, pareho naman silang humahanga sa determinasyon at pagsusumikap, bagay na parehong makikita kina Angelica at Carlos Yulo sa huli ng salaway sa mga taga-subaybay kung kaninong pananaw ang mas malapit sa kanilang damdamin, ang pag-alaga at pagmamahal ng isang ina tulad ng paniniwala ni Ai, o ang pagtuon sa sariling tagumpay at independensya tulad ng sinusuportahan ni Pokwang. Dalawang batikang komedyante, si Ai de las Alas at Pokwang, ang nagpahayag ng kanila opinion tungkol sa isang mahalagang issue na madalas ding pinagtatalunan sa maraming pamilya. Ang responsibilidad ng anak sa kanilang magulang. Bagamat parehong ina at kilalang komedyante sa industriya, malinaw na magkaiba ang kanilang pananaw pagdating sa usaping ito. Ang tanong ngayon, kanino kayo kakampi? Ai de las Alas. Team Nanay ako. Bilang isang ina at aktres na matagal nang nasa industriya, matibay ang paninindigan ni Ai de las Alas na may utang na loob ang bawat anak sa kanilang ina. Ayon sa kanya, ang sakripisyong pinagdaanan ng isang ina sa pagbubuntis at panganganak ay hindi matutumbasan ng pera. Pinaglalaban ko talaga na team nanay ako, ani Ai. Para sa kanya, kahit pa ano ang mangyari, hindi mababayaran ng pera ang ginawa ng isang ina sa kanyang anak. Kahit away-awayin nila ako, makananay ako. Actually, kung usaping pera yan, sabi nga pera lang yan eh.
Pero yung iluwal ka ng nanay mo, mahirap manganak, ha? Yung iluwal ka sa mundo, hindi mo naman mababayaran yun. Never mong mababayaran. Malalim ang damdamin ni Ai tungkol sa papel ng ina. At ayon sa kanya, hindi lang ito simpleng responsibilidad na natatapos sa pagtanda ng anak. Para sa kanya, ang ina ay laging nararapat ng suporta, lalo na sa mga panahong kailangan ng tulong. Sa kabilang banda, may ibang pananaw naman si Pokwang. Kilala sa kanyang pagiging prangka at diretsahan, naniniwala si Pokwang na hindi obligasyon ng mga anak na alagaan o suportahan ang kanilang mga magulang kapag tumanda na ang mga ito. Para sa kanya, mas mahalaga na makita ng isang magulang na maayos ang buhay ng kanyang anak at natutugunan ang pangangailangan ng sariling pamilya nito. Responsibilidad ba ng anak na tulungan ang kanilang magulang kapag sila ay matanda na? Para sa akin, no! Matapang na sagot ni Pokwang. Ayon pa sa kanya, hanggat maayos ang buhay ng kanyang mga anak at nagagampanan nila ang kanilang responsibilidad sa kanilang sariling mga pamilya, masaya na siya bilang magulang. Basta ayusin lang nila buhay nila at itaguyod ang mga anak nila ng maayos, masaya na ako. Para kay Pokwang, ang tunay na kaligayahan ng isang magulang ay hindi nakasalalay sa kung gaano karaming suporta o tulong ang ibinibigay sa kanila ng kanilang mga anak, kundi sa kasiguraduhang maganda ang kinabukasan ng kanilang mga apo. Magkaibang perspektibo. Alin ang tama? Ang magkaibang pananaw ng dalawang komedyante ay sumasalamin sa mas malawak na diskusyon tungkol sa kultura, responsibilidad at relasyon ng mga anak sa kanilang magulang. Sa isang bansa tulad ng Pilipinas kung saan ang pamilya ay itinuturing na pundasyon ng lipunan, karaniwan ang paniniwala na ang mga anak ay may obligasyon sa kanilang mga magulang kahit na sila'y matanda na. Subalit dumarami na rin ang mga taong katulad ni Pokwang na naniniwala na dapat bigyan ng laya ang mga anak na mamuhay ng walang mabigat na responsibilidad na umalalay sa kanilang mga magulang. Lalo na't may sarili na silang magapamilya, ay sumasalamin sa traditional na pananaw kung saan ang sakripisyo ng magulang, lalo na ng ina, ay itinuturing na hindi matutumbasan ng kahit anong materyal na bagay. Sa kanyang mga pahayag, tila sinasabi niyang ang isang anak ay may moral na obligasyon na ibalik ang naibigay sa kanya, kahit na ito'y hindi literal na pagbabayad kundi sa pamamagitan ng pagmamalasakit at suporta. Samantala, si Pokwang ay nagpapakita ng isang mas modernong pananaw na nagbibigay diin sa independensya ng bawat henerasyon. Para sa kanya, sapat na ang maayos na buhay ng kanyang mga anak at apo para masabing nagtagumpay siya bilang magulang. Hindi kailangan